Habang lumalaki, ay mas lalo namang umiigting ang galit ng binatang si Crisanto sa mga nilalang nakampon ng kadiliman tulad ng mga aswang. Simula pa kasi pagkabata niya, ay tanging bukang bibig na lamang ng mga taga roon sa kanilang lugar ang mga aswang dahil laging sangkot ang mga ito sa patayang nagaganap. Kaya naman, ipinangako niya sa sarili na balang araw sa kanyang patuloy na paglaki ay magiging mortal siyang kaaway ng mga aswang. Kaya naman hindi niya nagawang nakapag-aral pa dahil itinuon na nito ang atensyon at buong buhay sa pag-iensayo na hasain ang sarili sa pakikipaglaban at sanaying matibay ang sarili sa mga malalakas na nilalang. Noong unay, kontento na sa mga punching bag at mga katawan ng mga puno ng saging lamang pinapadapo ni Crisanto ang kanyang mga kamao. Subalit kalaunan ay sinubukan na niyang makipag-sparring sa mga kilala niyang tao na malalakas din sa larangan ng labanan na kanya namang natatalo. Pero hindi pa doon kumbinsido ang binata hanggang sa isang gabi ay hindi inaasahang makakaengkwentro siya ng isang aswang. Alam kaagad ni Crisanto na hindi ordinaryong nilalang yun dahil sa kakaiba at nakakatakot nitong itsura. Aba, kung sinuswerte ka nga naman, mukhang masusubukan ko na ang aking lakas sa isang tuwa kung may abilidad na ba akong tumapos ng isang aswang sa pamamagitan lamang ng aking kamao. Pasensya ka na, pero kung sakali, ikaw ang kauna-unahang aswang na aking mapapatay. Nang matapos si Crisanto sa kanyang sinambit, ay saka pa lamang siya nilingon ng lalaking aswang na aligaga sa paghahanap ng mabibiktima. Pero dahil sa wala itong makitang iba, ang binata na ang pinagdiskitahan nitong atakihin para biktimahin. Pero ang ginawang yon ng aswang ay isang malaking pagkakamali sa kanyang buhay. Mabilis nitong sinugod si Crisanto na kanina pa nakapaghanda. Nakagawa muna ang aswang ng dalawang pagsugod sa pamamagitan ng pagwawasiwas nito sa matatalas niyang kuko bago siya pinatulan ng binata. Maski si Crisanto ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Kauna-unahan kasi niyang ibinuhos ang buo niyang lakas sa isang pag-atake at nang tumama ito sa panga ng lalaking aswang ay bulagta ang halimaw sa lupa na hindi na gumalaw pa. Nakasubsob na lamang ang mukha nito na tirik ang mga mata at hindi na humihinga. Napalunok naman ang binata sa sariling laway dahil sa pambihira niyang nagawa. Anak ng, yun na ba yun? Imposible. Ang lakas ko na pala talaga. Pagkasabi noon ng binata ay napasinghot siya sa bandang kilikili. Medyo dismayado ang kanyang itsura dahil nagawa pa niyang mabahing sapagkat nanununtok na ang kanyang putok sa ilong. Unti-unti namang nasusunog ang lalaking aswang na kanyang napaslang at tinalikuran na lamang na tila ba walang nangyari. Ang nasa isip lamang ni Crisanto na mga sandaling yun ay ang makaligo at magbabad sa sabon para mawala ang kanyang iniingatang sekreto na pati sa kanyang sarili ay ayaw niyang paniwalaan na mayroon siyang anghit. Natapos ang gabing yun, napresko ang katawan ng binata na nakatulog. Umaga na nang maalala niya ang nangyari kagabi. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng kanyang tirahan saka isinuot ang tsinelas. Pagkatapos ay kumaripas siya ng takbo para puntahan ang lalaking aswang na kanyang nakasagupa. Ngunit pagdating niya roon ay abo na lamang ang kanyang nadatnan. Dahil sa gilid yun ng kalsada ay marami nang nagdaraang mga tao kaya naisip ng binata na may sumunog na sa bangkay ng aswang para hindi na malaman pa ng mga kauri nito dahil tiyak na malaking kaguluhan ang siguradong mangyayari kapag nagkataon. Pero imbis na bumalik siya sa bahay, ay mas pinili na lamang ng binata na maglakad-lakad na muna para makiramdam na din sa paligid kung ano na ang sitwasyon ng mga tao sa kanilang lugar.
hanggang sa madaanan niya ang mga nagkukumpulang matatanda na ang kanilang usapan ay nakuha ang kanyang atensyon dahil tungkol yun sa mga aswang. Sabi ng mga matatanda, kagabi lamang daw ang walang napabalitang walang namamatay na tao sa kanilang lugar. Ang sabi ng iba sa mga ito ay baka nagsawa na ang mga aswang na kumain ng karne ng tao, pero ang karamihan ay sinasabing masamang senyales ang gusto nitong ipahiwatig. Nagkakamali kayo ng haka-haka. Sa bandang masamang senyales ang dulot ng mga ito. Mga marites, hindi nyo alam. Ako ang may kakagawan ng paghinto ng krimen dito sa ating lugar. Ang sino mo magtangkang manggulong aswang ay kaagad kong ibabaon sa lupa gamit ang aking kamao. Pagkatapos sabihin ni Crisanto sa kanyang isipan ang mga katagang yun, ay umalis na ito sa lugar. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paglilibot hanggang sa isang hindi pamilyar na tao ang kanyang napansin. Pumasok ito sa makipot na daan, papasok sa loob ng gubat at ang mga mata nito'y hindi mapakali. Nangunot ang noo ng binata, kaya naman kaagad niya itong sinundan ng palihim. Wala naman din siyang pakialam kung matutunugan siya nito dahil malaki naman ang bilib niya sa sarili na kayang-kaya naman niya itong labanan. Halos magsasampung minuto na rin niyang sinusundan ang kahina-hinalang lalaki at nang hindi na siya nakapagpigil pa ay sinigawan na niya ito. Hoy! Oo, ikaw nga! Huwag ka na ngang lumingon-lingon pa sa paligid mo. Kanina pa ako pagod sa kakasunod sa iyo Kaya isang tanong, isang sagot. Aswang ka ba? Ngumiti ng nakakaloko ang misteryosong lalaki. Saka nito sinabayan ng masibagong halakhak. Bahagya lamang itong tumango kay Crisanto. Pagkatapos ay nanlisik na ang kanyang mga mata at naging mapupula. Umusli din ang magkabilaan nitong pangil sa bibig, saka bahagyang kumulubot ang balat. Aba, aswang ka nga! Pwes, hindi ako natatakot sa iyo. Nasubukan ko ng lakas ng aking kamao sa isa mong kasamahan kagabi. Nakaagad binawian ng buhay. Kaya alam kong ganoon din na magiging kapalaran mo sa akin. Natigilan ang lalaking aswang sa narinig. Binasa muna nito ang mga mata ni Crisanto at nang makasigurong hindi lang kayabangan at totoo ang sinasabi ng binata, ay mabilis na itong umiwas saka binilisan ang pagkilos para tumakas. Hindi naman inaasahan ni Crisanto ang ginawang yon ng aswang, pero hindi siya makapapayag na makatakas ito, kaya binuhos din niya ang buo niyang bilis sa pagkilos para ito ay habulin, pero sa kasamaang palad ay nabigo siya. Buwisit naman Ang duwag naman ng isang yon. Kung kailan ganado na ako sa pakikipaglaban, saka pa siya tumakas. Ay, nakakabuwisit talaga. May duwag din palang mga aswang. Akala ko lahat sila buo ang mga loob at handang makipagpatayan. Hindi pala. Ay, nako. Bagsak ang balikat ng binata dahil sa pagkadismaya. Akma na sana siyang uupo sa isang nakatumbang punong kahoy nang bigla na lamang may kung anong matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo. Mabuti na lamang at hindi ito pumutok, kaya bukol lang ang kanyang inabot. Sapo-sapo ang natamaang ulo habang pinagmamasdan niya ang isang bato na tila ba may mga nakasulat na letra. Pinulot yun ni Crisanto sa kanya ito binasa. Kung gusto mo akong labanan, ay puntahan mo ako sa lugar na ito mamayang gabi. Alam kong hindi ka duwag, kaya sisipot ka, kaya aasahan kita. Dudurugin ko ang kayabangan mo mamayang gabi, lalaki. Aba, lokong aswang na ito Marunong mambato pagkatapos manghahamon. Makita nga mamaya at bibigyan kita ng leksyong hinayupak ka. Hindi maitatago sa ekspresyon ng mukha ni Crisanto ang pagkainis at panggagalaiti. Gustong-gusto na niyang bawian ang aswang na yon na para bang minamaliit ang kanyang kakayahan.
Pero wala siyang magagawa sa mga sandaling yun kung hindi ang maghintay sa pagsapit ng itinakdang oras. Bumalik muna siya sa kanyang bahay para mag-ayos at para makapaghanda na rin ng pwede niyang magamit na armas kapag nagkagipitan. Bandang 6:00 pa lamang ng hapon, medyo maliwanag pa ang paligid, pero nagdesisyon na si Crisanto na bumalik sa loob ng gubat na ang tanging daladalang armas ay isang matalas na kutsilyo. Kumpiyansya kasi siya sa sarili na kayang-kaya niyang talunin ang mga aswang na gamit lamang ang kanyang kamao. Buo ang loob na muling tinahak ng binata ang daan pabalik ng gubat. Madilim na ang paligid nang makarating siya sa lugar kung saan sila naghiwalay kanina ng sinundan niyang lalaking aswang. Ramdam pa rin ng binata ang medyo kumikirot niyang bukol sa ulo, kaya mas lalong umiigting ang pananabik nito na magantihan ang bumato sa kanya. Kasabay ng pagsilay ng liwanag ng buwan ay siya namang paglantad ng mga aswang sa medyo may kataasang parte ng gubat. Mula naman sa daanang pinanggalingan ni Crisanto ay may mga aswang na ding nakaharang na mas kakaiba ang mga itsura kumpara sa napatay niya noong nakaraang gabi. At ang bumato at naghamon sa kanya kanina, mula sa itaas ng puno ay lumundag ang 3 lalaking aswang at paglabag ng mga ito sa lupa ay agad namang namukhaan ni Crisanto ang isa sa mga ito. Ikaw na bumoto sa akin! Kung akala mo'y masisindak mo ako dahil isinama mo ang buo mong angkan ay nagkakamali ka. Iisa-isahin ko kayong tatapusin ngayong gabi para matahimik na ang aming lugar. Isang binatang 21 anyos lamang ang magwawakas na inyong kasamaan. Gamit lamang ang aking kamao. Kaya humanda kayo. Magagaya kayong lahat sa aswang na pinatay ko kagabi. Umangil ng malakas ang 3 lalaking aswang na nasa kanyang harapan dahil sa mga narinig mula sa binata. Ipinaparamdam lamang nila na nasaktan sila sa pagkawala ng isa sa kanilang kasama. Pagkatapos ay nagpalit na ang mga ito ng anyo bilang mabalasik na nilalang. Pagkatapos ay sabay-sabay na silang sinugod si Crisanto. Hindi naman nagpasindak ang binata. Tagad itong pumorma at inihanda ang pangmalakasan niyang kaliwa, at nang makalapit ang 3 aswang sa kanya, ay mabilis niyang inisa-isa ang mga ito na binigyan ng tig-iisang suntok sa kani-kanilang mga panga. Sa bilis ng pangyayari ay nagawang patumbahin ni Crisanto ng sabay-sabay ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos ay muli itong tumindig ng seryoso. Saka napatingin sa ibang mga aswang. Napadura pa ito sa lupa, saka nagpakawala ng nakakalokong ngiti bago nagsalita. Ano? Sinong susunod na gustong makipagkita kay Satanas? Sumugod na habang maaga pa para mabilis kumukasan ng inyong mga buhay. Naiintindihan ko kung nakakaramdam na kayo ng takot, kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon para tumakas. Pero siguraduhin nyo lang na hindi na kayo manggagambala pa ng mga tao. Dahil kung hindi rin ako magdadalawang isip na balikan kayo at paslangin. Maliwanag ba? Walang tumugon ni isa sa mga aswang kay Crisanto. Lahat ay seryoso pa rin nakatingin sa kanya hanggang sa isa sa mga ito ang nagsalita na may katandaan na ang boses pero buo pa rin ang tono. Ikinagagalak kong magpakilala sa isang katulad mong isang tao, pero hindi pangkaraniwan ang abilidad sa pagkikipaglaban. Ako nga pala si Haring Sagittario, hari ng mga aswang na kubot. Hindi kami basta-basta pumapatay ng mga tao kung wala itong atraso sa amin. Pero kapag kapwa aswang na namin ang humingi ng aming tulong at kapag napatunayan naming totoo ang kanilang sumbong, ay hindi kami nagdadalawang isip na pumatay. Sa nakita namin sa iyo, ay totoo ngang may pagkamayabang ka, binata. Ordinaryong aswang pa lamang ang mga napapatay mo. Pero kung umasta kay
Akala mo'y ikaw na ang pinakamalakas. Isa kang hambog. Haring Sagittario baka mo? Pwede! Wala ka sa posisyon para hamakin ako. Kung gusto niyong patunayan kung gaano ako kalakas at kagaling sa pakikipaglaban, ay mangyaring subukan niyong subugod nang malaman niyo ang gusto niyong mangyari. Talagang susugurin ka ng mga nasasakupan ko dahil sa pamabastos mo sa akin bilang hari nila. Hala mga kawal, pahirapan niyo muna ang hambog na binatang yan bago niyo patayin. Sige lang, tignan na natin kung sinong unang tumimbuang sa lupa, tanda. Hindi mo ko masisindak sa mga banta mong yan. Ha! Nanlalaki ang mga mata at mabuti na lamang ay nakailag pa si Crisanto sa tila isang hibla ng buhok na nagbula sa kanyang kanang banda. Sa talim nun ay natapyasan pa ng bahagya ang buhok niya sa batok nang maabutan ito. Isa sa mga aswang na kubot ang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanyang kinaroroonan. Maski lalaki ang aswang na yon, ay may mahaba pa ring buhok na taglay. Halos lahat naman ng nakita ni Crisanto na lahing kubot na aswang ay pawang mahaba ang buhok. Bahagyang nakaramdam ng kaba ang binata ng mga sandaling yon dahil tila ba hindi na basta-basta aswang lamang ang kanyang kaharap. Dagdagan pa na hindi pa ang hari ang nasa harapan nito kung hindi isa lamang kawal. Maski nagdadalawang isip, ay gumawa pa rin ng pagsugod ang binata. Tila ba pinagbigyan naman siya ng lalaking kubot na gawin ang gusto niya, kaya't sinamantala naman niya ang pagkakataong yon hanggang sa magawa niyang makapatama. Napahilig ng bahagya ang ulo ng lalaking aswang, subalit kaagad din itong nakabawi. Tila ba hindi nito naramdaman ang ipinagmamalaking kaliwa ni Crisanto at sa katunayan ay hindi man lamang ito nagalusan bagkus ang binata pa ang bahagyang nakaramdam ng sakit sa kanyang kamao. Pambihira! Ang tigas naman ng mukha mo! Para ko sumuntok sa bakal na pader eh! Ha! Convincing! Hindi na nagawang umatake pang muli ni Crisanto ng mga sandaling yon. Kaya naman, pagngiti ng lalaking kubot sa kanya, ay siya naman ang inatake nito. Halos kasing bilis ng kisap mata ang binitawan nitong suntok, ni hindi man lang nagawang ilagan o sanggahin ito ng binata. Pagtama sa kanyang dibdib, ay halos 10 metro din ang kanyang nilipad bago siya bumagsak sa lupa. Kaagad din siyang naglabas ng pulang likido mula sa kanyang bunganga. Yan ang napapala ng mga hambog at masyadong malaki ang tiwala sa sarili. Sa kapahamakan lang aabutin sa huli. O paano? Magpaalam ka sa iyong katawang lupa, binatang hambog. Mamaya lamang ay masarap na ang pagkain namin. Masakit man ang dibdib, pero pinilit pa rin tumayo ni Crisanto, hindi para lumaban, kung hindi para tumakas. Ang buong natitira lamang niyang lakas ay ibinuhos niya sa pagtakbo para iligtas ang buhay. Huwag ninyong hahayaang makatakas ang mayabang na yan. Ipalasap sa kanya ang pinakamapait na kabatayan. Lahat ng aswang na kubot ay nagsikilos na rin para humabol. Ang bibilis ng kanilang mga pinapakitang paggalaw kumpara sa mga ordinaryong aswang lamang. Wala pang halos 5 minuto ay malapit na nilang maabutan si Crisanto. Para namang tambol sa pagkabog ang dibdib ng binatang, hindi na niya alam ang gagawin para maisalba ang sarili sa tiyak na kapahamakan. Panginoon ko, sana ibigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Gusto kong ituwid ang mga nagawa kong mali. Pakiusap, Panginoon. Iligtas mo ako sa tiyak na kapahamakan. Gusto ko pang protektahan ang mga tao at tapusin ang aking sinumpaan, ang lipulin ang mga aswang. Habang nagdarasal ay hindi pa din nilubayan ni Crisanto ang pagtakbo. Subalit sa kasamaang palad ay nahagip siya sa likod ng isang aswang na kubot ng matalas nitong kuko.
Wasak ang damit at nagtamo ang binata nang may kalalimang kalmot sa kanyang likuran. Sa hindi inaasahang pangyayari ay natapakan ni Crisanto ang gilid ng isang bangin. Dahil sa nawalan ito ng balanse, ay pagulong siyang bumagsak at dumausdos sa ibaba. Natigilan naman at nagkatinginan ang mga aswang na humahabol sa binata. Pagkatapos ay sa kanila ito sinundan. Halos hindi na makakilos si Crisanto ng mga sandaling yun dahil sa mga sugat at pinsala sa katawan. Subalit, pinilit pa rin niyang gumapang para iligtas ang kanyang buhay. Pero talagang hanggang doon na lamang ang kanyang natitirang lakas. Tuluyan na niyang ibinagsak sa lupa ang kanyang sarili, saka hinintay na lamang ang nalalapit na kamatayan mula sa mga aswang na kubot na humahabol sa kanya. Nawalan na din siya ng malay ng mga sandaling yun, kaya't hindi na niya alam pa ang mga sumunod na nangyari. Isang matandang lalaki naman na may gintong tungkod ang biglaang lumitaw at kinuha ang katawan ni Crisanto. Kalbo ang matanda pero mahaba ang balbas nito na purong puti. Bago pa maabutan ng mga aswang na kubot ang binata, ay nagawa ng madala ng binata ang katawan nito sa kanyang teritoryo. Mabangis namang sumunod ang mga ito sa kanya. Paglaon ay muling nagpakita si Haring Sagittario para magsalita. Ibigay mo sa amin ang mayabang na binatang yan, Kabembol. Kung ayaw mong pati ikaw ay madamay sa aming galit. Kilala mo kaming mga kubot kung magtanim ng sama ng loob. Wala kaming sinisino o sinasanto. Halos magkaidaran ng tayo sa edad na 60, Haring Sagittario. Kaya alam ko rin ang kalakaran ng inyong lahi. Maski ikaw ay alam mo na din, hindi ba kung ano ang aking batas? Nasa loob na ng aking teritoryo ang binatang ito, kaya't wala ka nang pakialam sa kanya. Kasalanan ninyo dahil pinabayaan ninyo siyang makatakas at mapunta dito sa aking pangangalaga. Kaya kayong binabalaan ko. Kung ayaw niyong malagasan ng kauri, ay mas mabuti pang umalis na kayo. Alam ko na alam mo, Haring Sagittario, ang kaya kong gawin. Sa pagkakataong ito, Kabembol, ay hindi kita mapagbibigyan. Magkamatayan na, pero hindi kami alis dito hanggat hindi namin makukuha mula sa iyo ang binatang yan. Kung ganun, wala pala tayong dapat pag-usapan pa. Sumugod na kayo kung gusto ninyo. Pero sinusiguro kung kayo ang unang titimbuang bago nyo masaling ang binatang ito. Muling nag-utos si Haring Sagittario ng kanyang mga alagad. Gamit ang mga matatalas na hibla ng buhok ay inatake nila si Kabembol. Alisto naman ang matanda sa kanyang pagkilos. Pinaikot-ikot muna niya mula sa mga kamay ang ginto nitong tungkod at mula sa malakas na hangin na nilikha nito ay naitataboy niya ang buhok ng mga aswang kaya nababaliwala ang kanilang mga pag-atake. Hanggang dyan lang ba ang kaya niyo, mga kubot? Pwes, ako naman! Itinigil ng matanda ang pagpapaikot niya sa gintong tungkod. Sa kanya ito mabilis na itinarak sa lupa. Lahat ng aswang na kubot na malapit sa kanyang kinaroroonan ay nakatanggap ng malakas na boltahe ng kuryente na inilabas ng gintong sandata ng matanda. Nangisay ang mga ito sa lupa habang unti-unting natutusta ang buo nilang katawan hanggang sa bawian ng mga ito ng buhay. Hindi naman makapaniwala si Haring Sagittario na ganoon na pala kalakas ang matandang ermitanyo. Mas lalo pa kasi itong lumakas gaya ng inaasahan nito. Sa'yo ang gabing ito, Kabembol. Pero hindi ibig sabihin ito na natalo mo na kami at sumusuko. Babalik kami para bawiin ang hambog na binatang yan para pagbayarin sa pambabastos sa amin. Pagsisihin mo rin ang pakikialam mong ito, tanda. Ipinapangako ko. Mga kasama, halina kayo! Sa pangunguna ng hari ay nagsiatrasan ang lahat ng mga aswang na kubot. Malumanay nilang nilisan ng lugar pero may daladalang galit sa mga dibdib. Hindi ako takot sa inyo, mga aswang na kubot.
Basta't hindi niyo pwedeng patayin ang binatang to dahil siya mismo ang nilipol sa buong angkan ng mga aswang balang araw. Isinusumpa ko yan dahil siya ang itinakda. Muling binuhat ni Kabembol ang sugutang katawan ng walang malay na si Crisanto, saka niya ito dinala sa kanyang munting kubo. Sa isang malinis na papag ay iniga niya ito ng padapa. Gusto niyang kumpirmahin ang isang bagay kung tama nga ang kanyang hinala. Marahas niyang pinunit ang damit ng binata at namilog naman ang kanyang mata sa tumambad sa kanya. Ang palatandaang malaking krus na balat sa likod ni Crisanto ay nangunguhulugan lamang na tama ang kanyang duda na ito na ang matagal niyang hinihintay na itinakda. Huwag kang mag-alala, iho. Gagaling ka sa pamamagitan ng aking karunungan bilang isang antingerong ermitanyo. Wala pa akong nalunasang sakit o karamdaman ng isang tao, lalo na't ikaw ang tinakda na lilipol sa buong angkan ng mga aswang. Ikaw ang magpapatuloy sa lahat ng nasimulan ng mga lumipas ng manunugis ng bayang ito. Sa iyong mga kamay ang susunod na mga ngalaga sa malaalamat na latigo ng mga Hudyo na naging mabisang sandata na panlaban sa mga kampon ng kasamaan. Dahil sa mga bagid ng dugo rito ni Kristo na nagsilbing banal na basbas ng kabutihan. Ikaw ang susunod na sasalinan ng pangalang de Jesus, ang bagong sibol na manunugis. Hindi nagpabaya si Kabembol sa bawat araw na dumaan. Lahat ng kanyang karunungan at kaalaman ay kanyang inusal at ginawan ng ritual para lamang mailigtas si Crisanto sa tiyak na kapahamakan. Makalipas ang ilang linggong gamutan ay nagbunga naman yon ng magandang resulta. Nagagawa ng makatayo mula sa pagkakahiga ang binata pero hindi pa rin nakakalakad. Magkagayon man ay masaya na rin si Crisanto dahil may pag-asa pa siyang mabuhay dahil sa tulong ng isang matandang hindi naman niya kakilala. Mga ilang araw pa ang lumipas hanggang sa kaya na ng binata na igala ang sarili sa loob at labas ng bahay. Mabilis din kasi ang paghilom ng kanyang mga sugat at pinsala sa katawan sa tulong na rin ng karunungang manggamot ni Kabembol. Nang makahanap ng magandang pagkakataon ay naglakas loob na si Crisanto na kausapin ng matanda. Magandang umaga po, Lolo. Salamat nga pala sa pagsagip sa aking buhay. Alam kong mga ilang linggo na rin ang tinagal ko rito at matyaga mo pa rin ako inaasikaso maskit hindi kita kinakausap. Hindi ko po kasi alam kung paano ko kayo masusuklian sa kabutihang loob niyo sa akin. Utang ko po sa inyo ang aking buhay. Wala yun, iho. Tawagin mo na lamang akong Kabembol. Isa akong antingerong ermitanyo. Ginawa ko lamang ang nararapat dahil may mahalaga kang misyon na dapat gampanan. Crisanto naman po ang pangalan ko. Misyon po ba kanyo, Kabembol? Anong misyon naman yun? Bukas ay malalaman mo ang lahat. Sa ngayon ay magpahinga ka muna. Pagkatapos ay ihanda sa revelasyong aking ilalahad sa iyo. O siya, pumanik na tayo sa loob at nang makapag-almusal na. Sumunod na lamang ang binata sa matandang ermitanyo. Walang imikan silang kumain ng almusal. Pagkatapos ay muling lumabas si Kabembol na tila may pupuntahan. Naiwan namang mag-isa si Crisanto sa bahay, kaya mas minabuti na lamang niyang humiga sa papag saka nag-isip ng malalim. Nasasabik na siyang sumapit ang bagong umaga para malaman na niya kung ano ang gustong sabihin sa kanya ni Kabembol. Tila kasi napakahalagang impormasyon ang kanyang malalaman at may koneksyon ito sa kanyang pagkatao. Hindi tuloy siya mapanatag at pagsapit ng gabi ay hindi rin siya makatulog ng maayos. Lumipas ang magdamag na halata sa mga mata ni Crisanto ang pagkapuyat. Inaasahan na din yun ni Kabembol, kaya nang makita niya ang binata,
ay pasimple lamang itong napatawa. Pagkatapos ay nilapitan na niya ang binatang kinukusot pa ang mga mata habang nakatayo sa harap ng pintuan ng bahay. Magandang umaga, Crisanto. Mukhang napuyat ka sa kakaisip kung ano ang misyong sinasabi ko sa iyo. Oo nga po, Kabembol Bumabagabag talaga sa isipan ko. Tila naging palaisipan yun sa akin. Kung ganon, iho, sumama ka na sa akin. Mabibigyan na ng kasagutan ng mga katanungan mo. Maya-maya lamang, ihanda mo ang iyong sarili dahil pagkatapos ng araw na ito at mapagtagumpayan mo ang pagsubok ay magiging ganap ka ng itinakda. Hindi pa man nakakapag-almusal ay naglakbay na ang dalawa. Habang naglalakad ay hindi maiwasan ni Kabembol ang magtanong sa mga ibang bagay katulad ng kung saan nakuha ni Crisanto ang balat na krus nito sa kanyang likod at kung ano ang tunay na pangalan ng kanyang ama. Bago sinagot ang mga katanungang yon ng matanda ay huminga muna siya ng malalim. Sa pagkakaalam ko po, Kabembol, pagkasilang pa lamang sa akin ng aking ina, meron na po itong balat ng krus sa aking likod. Simbolo daw po ito ng aming lahi bilang magagaling na manunugis. Ang pangalan naman po ng aking ama ay Crisostomo de Jesus. Nagpantig ang mga tenga ng matandang lalaki dahil sa narinig. Tumigil ito sa paglalakad saka tinitigan ng mabuti ang mukha ni Crisanto hanggang sa unti-unting sumilay ang mga ngiti nito sa labi. Para bang mas lalong nagkaroon ng kumpiyansa si Kabembol sa mga sandaling yun dahil sa mga nalaman mula sa binata. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang simbahan na halata namang itsurang luma na. Ginagapangan na kasi ang mga pader nito ng mga iba't ibang halaman na tumutubo sa kung saan-saan at nilulumot na rin. Niyaya ng matanda si Crisanto na pumasok sila sa loob. Pagdating sa may pintuan at pagbukas ay ganoon na lamang ang pagtataka ng binata nang makitang napakalinis pala ang loob nito. Para bang araw-araw ay may idinadaos na misa, pero sa isip-isip ni Crisanto ay napaka-imposible dahil liblib ang kinatitirikang lugar ng simbahang yon. Halos araw-araw kong nililinisan ang loob ng simbahang ito. Ayaw kong mapabayaan ang pinagmulan ng lahi ng mga tinakda. Crisanto, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo ang huling humawak sa latigo ng mga Hudyo na ginamit para pahirapan si Jesucristo bago siya ipasok sa krus ay ang iyong ama? Po? Paano pong nangyari yun? Ang sabi ng nanay ko bago ito namatay, iniwan kami ni tatay at pinili ang kanyang pagiging antingero. Ipinagpalit daw niya kami sa gusto niyang tahaking buhay. Kaya mula noong umalis siya, ay hindi na namin siya nakita pa. Dahil ang propesyong yun ay ang bantayan at pangalagaan ang mahiwagang armas na ginamit niya at ng inyong mga ninuno para walang ibang makakuha, lalo na ang mga masasama dahil magbibigay ito ng dilubyo sa sanlibutan kung sakali. Crisanto, ibinuwis ng ama mong si Crisostomo ang sarili niyang buhay at kaligayahan para lamang protektahan ang sanlibutan. Kaya kung sino man ang susunod na itinakda ay siyang makakakuha ng mahiwagang latigo. Hindi po ako makapaniwala. Ang tatay ko, itinakda. Ang buong angkan namin, may lahing itinakda. Ang pagkakaalam ko, lahi lang namin ang magaling na manunugis. At isa pa, Kabembol, sabi niyo latigo ng mga Hudyo ang tinutukoy yung armas. Paano ito nagkaroon ng kakayahan para pumaslang ng mga masasamang nilalang? Pagmamay-ari naman ito ng masasama. Sa mga lumipas na panahon, natuyo at tumigas ang dugo ni Jesucristo sa latigong ginamit para pahirapan siya. Hanggang sa isa sa inyong mga kanununuan
ang nagbukas at nagbigay buhay sa bertud ng latigong ito dahil sa busilak niyang kalooban. Hindi ko alam ang buong kwento, pero ang pagkakaalam ko'y isang pari ang unang naging itinakda. Mula sa ribulto ni Hesukristo ay nahulag di umano ang makapangyarihang latigo at mula noon ay pinangalagaan na ng inyong mga angkan ang sandatang ito at laging pinapakain ng dasal sa tuwing Semana Santa. Kaya mas lalo itong naging makapangyarihan. Nakikita mo ba ang latigong nakapulupot sa ribultong katawan ni Hesukristo na nasa harapan ng altar ng simbahan, iho? Subukan mong kunin yon at malalaman mo ang kasagutan. Pero isa lamang po yung latigo na naukit bilang isang bato. Paano ko po yun mabubunot? Ang hawakan nito ay nasa likod ng ulo ng imahe ni Kristo. Hawakan mo at subukan mong hilain. Magtiwala ka sa sarili mo, Crisanto. Nananalaytay sa dugo mo ang dugo ng isang itinakda. Magtiwala ka at magdasal. Huminga ng malalim si Crisanto bago ito marahang naglakad papasok ng simbahan. Dumiretso siya sa harap ng altar, pagkatapos ay inakyat niya ang banal na ribulto ni Hesukristo. Mula sa likod ay nakita nga niya ang hawakan ng latigo na isa ring nakaukit na bato. Sinubukan niya itong hawakan pero naudlot dahil sa mga kakaibang huni na nanggagaling sa labas ng simbahan. Crisanto! Kailangan mo nang bilisan, iho! Nandito na ang mga kubot! Naamoy ka na nila at wala na tayo sa aking teritoryo. Bilisan mo! Kunin mo na ang mahiwagang latigo! Bilisan mo! Taranta at aligaga ang binata na hindi malaman ang gagawin. Nabubuo na rin ang takot sa kanyang dibdib, lalo na't naalala niya ang kabuntikan niyang pagkasawi sa kamay ng mga aswang na kubot. Hanggang sa nakita na lamang niyang nakikipagtagisan na ng lakas ang matandang antingerong ermitanyo sa isa sa mga aswang. Pinipigilan niya ang mga ito na makapasok ng simbahan. Maski umaga ay nagagawa pa rin ng mga ito ang maghasik ng lagim. Muling napabaling ang tingin ni Crisanto sa hawakan ng latigo. Napakrus muna siya bago muling sinubukan ang hawakan nun. Pinikit niya ang mga matang sinubukang bunutin ito. Nararamdaman naman niya na unti-unting kumakalas sa ribulto ni Hesukristo hanggang sa tuluyan na niya itong makuha at mapa sa kamay. Naglabas yon ng kakaibang liwanag nang magawa niya itong itaas. Pagmulat niya ng mga mata ay saka lamang niya napagtantong na pagtagumpayan niya ang pagsubok. Kumislap din ang imahe ng krus na nasa kanyang likod. Tila ba sumang-ayon ito sa pagkakakuha ng binata sa mahiwagang latigo. Ano? Hindi maaari ng isang hambog na binata ay magiging isang itinakda. Kasinungalingan. Hindi siya nararapat sa posisyong yan. Sugurin siya! Tila nagmimistulang pakpak na malalaki ang mga makakapal na buhok ng mga aswang na kubot. Lumipad ang mga ito sa ere papunta sa kinaroroonan ni Crisanto. Nawala na rin ang pag-aalinlangan ni Kabembol para sa binata, kaya nagawa na nitong makipagsabayan sa mga nakakasagupa niyang mga aswang. Sinubukang winasiwas ni Crisanto ang hawak na latigo. Tila ba may sarili naman itong pag-iisip dahil ang dulo nito ay hindi sinasadyang tumama sa papalasob na kubot. Nagawa ng aswang na yon na gawing pananggalang ang kanyang buhok. Subalit dahil sa lakas na taglay ng mahiwagang latigo ng mga Hudyo, ay nawasak ang depensa nito at nag-iwan pa ng malaking latay sa kanyang magkabilaang braso. Aba! Ang astiga! Natatawa pa ang binata habang pinagmamasdan ang lalaking kubot na hindi alam ang gagawin dahil sa mga kirot na nagmumula sa mga brasong nalatayan. Mas lalo namang ubigting ang galit ni Haring Sagittario
Sabay-sabay niyang inutusang umatake ang mga alagad niyang nakapasok na ng simbahan, pero sa tig-iisang hataw lamang sa kanila ng binatang itinakda ay mabilis silang bumabagsak sa lupa at pagkatapos ay nangingisay. Nalalagutan ng hininga ang mga ito. Dahil doon ay nahintakutan ang ibang mga aswang na kubot na sumugod. Nagdadalawang isip dahil sa pwede nilang sapitin sa kamay ng binatang si Crisanto na ngayon ay ibang-iba na ang taglay na lakas. Subalit dahil sa ayaw matapakan ang pagiging hari ni Haring Sagittario, ay sapilitan pa din niyang pinasugod ang kanyang mga alagad hanggang sa unti-unting nalagas ang mga ito. Sabay sina Crisanto at Kabembol na nilupig ang mga sumusugod na mga kubot at makaraan lamang ang ilang sandali ay mangilan-ngilan na lamang sa mga ito ang natitira. Paano ba yan, Haring Sagittario? Mukhang pabor sa amin ang laban. Kaunti na lamang kayong natitirang mga aswang na kubot. Kung hindi pa kayo aalis, baka tuluyan ang mabura ang inyong mga lahi. Oo nga, Haring Sagittario. Siya nga pala. Pagpasensyahan nyo ng inasta ko nitong mga nakaraan ha. Kung nabastos ko man kayo, ay tiklop tuhod akong humihingi ng tawad. Ngayon, ay natuto na ako sa aking mga pagkakamali na hindi dapat unahin ng kayabangan. Kaya sana, umalis na kayo bago pa namin kayo malipol lahat. Kung sa tingin nyo, binata, Kabembol ay nanalo na kayo sa aming pag-atras, ay nagkakamali kayo. Sa susunod natin pagkikita, ay tinitiyak namin na sa amin na ang tagumpay. At pagdating ng oras na yun, ay hindi namin kayo bibigyan ng pagkakataon para mabuhay. Tandaan nyo yan, mga kasama! Atras! Saka lamang nakahinga ng maluwag ang dalawa nang makasigurong nakaalis na ang mga natitirang mga aswang na kubot. Gamit ang mga buhok na ginawang makapakpak, ay lumipad ang mga ito sa kalawakan hanggang sa hindi na sila matanaw. Nagkangitian naman sina Kabembol at Crisanto habang naglalakad palabas ng simbahan. Inilagay naman ng binata ang mahiwagang latigo sa kanyang bewang. Parang sintro nitong ipinulupot sa katawan. Pagbalik nila sa bahay, agad nilang nilantakan ang bahaw at ulam na tira-tira kagabi. Halos hindi sila huminga sa pagsubo at pagnguya dahil sa matinding gutom. Nang mairaos ang pagkalam ng sikmura, ay naglinis muna sila ng mga katawan at pagkatapos nagpalit ng damit, ay dumiretso na sila pareho sa kanilang higaan. Pagkahiga ay kaagad silang nakatulog dala ng matinding pagod. Pagsapit ng hapon, nagising si Kabembol dahil sa kakaibang samyo ng hangin na dumampi sa kanyang balat na parabang may gustong ipahiwatig. Gamit ang isang orasyon, ay pinag-aralan niya ang tila mensaheng yun at nabilog ang kanyang mga mata sa nalaman. Mabilis siyang tumayo sa kapinuntahan si Crisanto na nasa malalim pa ding pagkakahimlay. Niyugyug siya ng matanda para gisingin dahil may importante itong sasabihin. Crisanto, kailangan malaman mo ang masamang balitang nasagap ko sa mga hangin. Hindi na natin dapat patagalin ito dahil kapag nakapagplano sila ng mabuti, ay pwede nating ikapahamak pareho. Bakit po, Kabembol? Ano po ba ang problema? Anong kailangan nating paghandaan? At para bang napakadelikado naman yata niyan? Iho, makinig ka. Ayon sa aking nasagap, nakipagkasundo si Haring Sagittario sa mga aswang na gabunan. Ang pinakamalakas sa lahat ng lahi ng mga aswang. Nagsanib puwersa ang hari at si Haring Victor ng mga gabunan. Crisanto, habang maaga pa'y mukhang kailangan na natin silang unahan. Pansamantalang nanahimik si Crisanto, saka nag-isip ng malalim. Sa muling pagbaling niya ng tingin sa antingerong ermitanyo, ay mayroon na siyang naging desisyon. Sige, Kabembol, kung ano ang alam niyong mas makakabuti para sa nakakarami,
at para na rin sa ating kaligtasan. Pumapayag na ako sa kung anong gusto mong maganap. Nasa likod mo lang ako, Kabembol. Salamat sa pagsuporta mo, Crisanto. Kung ganon, maghanda ka na ng iyong sarili dahil mamaya, pagdilim ng paligid ay kikilos na tayo. Uunahan na nating lulusubin ang mga aswang na yan. Sosorpresahin natin silang lahat. Tumango lamang si Crisanto, tanda ng kanyang pagtugon. Bumalik naman sa kusina ang matanda para magluto ng kanilang hapunan. Kailangan kasing kumain muna sila para magkaroon ng sapat na lakas para sa muling pakikipagtagisan nila ng lakas sa mga aswang. Hindi na din kasi biro ang kanilang susuungin. Mga aswang na gabunan na mas doble pa ang lakas kaysa sa mga nauna nilang nakasagupa ang susunod at pwede pang huli nilang makakalaban. Pagkatapos maghapunan, dumiretso muna si Crisanto sa harap ng maliit na altar kung saan niya sinabit ang kanyang sandatang latigo. Lumuhod siya sa kataimtim na nagdasal. Panginoon, kayo na pong bahalang gumabay sa amin. Alam ko na may rason kung bakit ako ang napiling itinakda. Kaya naman, hindi ako nagdalawang isip na lapitan ulit kayo at hingian ng basbas. Sana'y malagpasan ulit namin ni Kabembol ang labang ito kontra sa mga aswang lagabunan sa pamamagitan ng inyong gabay. Nakasalalay din dito ang kaligtasan na kararami. Kaya sana, Panginoon, hindi mo kami biguin sa pagkakataong ito. Malaki ang tiwala at pananalig namin sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Natutuwa naman si Kabembol habang pinagmamasdan ang binatang taimtim na nagdadasal. Pagkatapos nun, ay kinuha nila ang kani-kanilang sandata. Sa pangunguna ni Kabembol at sa mga gabay nito, nauna siyang lumabas ng bahay saka naman sumunod si Crisanto. Nasa kalagitnaan ng pagpupulong ang mga aswang na kubot at gabunan, kaya hindi nila namalayan ang pagdating ng antingerong ermitanyo at ang binatang itinakda. Pagkatapos magsalita ni Haring Victor, ay sumunod naman si Haring Sagittario. Ang pagpupulong na yon ay tungkol sa kung papaano nila mapapatumba ang kanilang mga mortal na kalaban. Hindi na basta-bastang ordinaryong hambog na binata ang nagngangalang Crisanto. Nasa kanya na ang mahiwaga at makapangyarihang latigo ng mga Hudyo na ginamit ng mga naunang itinakda na ipinanglipol nila sa ating mga ninuno. Kaya kailangan natin mag-ingat at unahan sila sa paglusob. Hindi na kailangan, Haring Sekretaryo. Nandito na kami ni Kabembol at kayo ang aming sosorpresahin. Sa gabing ito, malalaman kung sino ang karapat-dapat na mabuhay. Hindi namin hahayaang manaiging kasamaan laban sa kabutihan. Kabembol, ngayon na! Oo, Crisanto. Nasa likod mo lang ako. Ang mga nasorpresang mga gabunan kasama ng mga mangilan-ngilang mga kubot. Dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi nila nailagan pa ang mga sandata ng dalawang kawal ng kabutihan. Walang kalaban-laban ng mga ito na pinupugutan sila ng ulo ni Kabembol gamit ang matalas nitong baston na kayang maging isang espada, samantalang hinahataw naman sila ni Crisanto ng kanyang armas. Walang pagsidlan ang nadaramang kirot at sakit ng mga aswang na natatamaan ng hagupit ng latigo ng binata. Para silang mga manok na nagigilitan ng leeg habang nangingisay sa lupa at unti-unting binabawian ng buhay. Pero ang mga natitirang mga gabunan ay naging alerto nang makabawi ang mga ito mula sa pagkakabigla. Ginawaran lamang sila ng ngiti ni Crisanto, saka sila nito inatake. Nakakailag naman ang mga gabunan sa una, pero sa huli ay wala din silang nagagawa. Ang pagiging mabangis nila at makapangyarihang mga lahi ng aswang ay hindi umubra
sa kapangyarihan ng binatang itinakda. Maski kay Kabembol ay hindi makaporma ang mga ito. Kinakatay sila ng matandang lalaki ng walang kahirap-hirap. Ano, Haring Victor? Masakit pa ba ang maunahang mapagplanuhan lalo na sa mismong teritoryo ninyo? Kung dito kayo lumaki at umusbong, ay dito rin sa lupang ito namin kayo ililibing ni Crisanto. Uubusin namin ang lahat ng aswang dito sa gubat na ito. Dala ng bugso ng damdamin ay sumingasing ng napakalakas ang hari ng mga gabunan na punong-puno ng hinagpis at galit, lalong-lalo na kapag napapasadahan niya ng tingin ang mga nakahandusay sa lupa na kanyang mga kauring. Huwag kang panghinaan ng loob, Haring Victor. Ginagalit ka lang na matandag yan para mawala ka sa konsentrasyon. Marami pang natitira sa iyong mga kalahi, kaya gamitin mo sila para manalo sa laban. Gamitin ninyo ang pagiging gabunan ninyo. Pero wala ng kontrol sa sarili si Haring Victor. Tuluyan na nitong nilamon ng galit. Wala na sa wisyo na inatake nito sa Kabembol na siyang ikinatuwa naman ng matandang kalbo. Pumwesto ito para salubungin ang naghuhurimentadong hari ng mga gabunan. Paalam, Haring Victor! Paalam! Nakangiting nakipagpalitan ng pag-atake ang ermitanyong antingero sa hari ng mga gabunan hanggang sa makahanap ito ng magandang tiyempo at walang pagdadalawang isip niyang pinutulan ito ng ulo. Bagsak sa lupa ang katawan ng hari na wala ng hininga. Mahal na Haring Victor! Hindi! Mga walang ya kayo! Magbabayad kayo sa pagpatay sa matalik kong kaibigan! Humanda kayo! Katulad ni Haring Victor, ay wala na rin sa katinoang lumusob si Haring Sagittario kay Crisanto. Napailing na lamang ang binata saka inumpisahang galaw-galawin ang armas na latigo. Nang eksakto na ang distansyang kailangan ng binata, ay inumpisahan na niyang hatawin ang hari ng mga kubot. Halos lumuwa ang mga mata ni Haring Sagittario kapag lumalapat sa katawan nito ang mahiwagang latigo ng binatang itinakda. Kung maaari lamang ay kitilin na niya ang sariling buhay, subalit dahil sa mga sunod-sunod na paghagupit ni Crisanto sa kanyang mga braso at kamay, ay tila ba napaparalisado ang mga ito at hindi na niya magawang igalaw pa. Lintik kang binata ka! Patayin mo na ako! Huwag mo na akong bigyan ng pagkakataong makatakas pa, kung hindi pagsisisihan mo na talaga. Pasensya ka na, Haring Sagittario, pero hindi ako pumamatay ng walang kalaban-laban. Si Kabembol nang bahala sa'yo kung anong parusa ang kanyang igagawad. Tumalikod na parang wala lang si Crisanto kay Haring Sagittario. Muling na insulto ang hari, kaya gamit ang natitira nitong lakas ay pinakislot niya ang lahat ng makakapal niyang buhok para atakihin ang binata. Subalit bago pa lumapat sa katawan ni Crisanto ang kanyang mga buhok, ay isang matulis na bagay ang tumama sa mga ito, dahilan para siya ay makalbo. Wag! Hayop kang matandang Bembol ka! Ang buhok ko! Hindi! O hayan! Pareho na tayong kalbo! Pasensya ka na kung pangit kang mamamatay. Total, pangit ka naman talaga. Magsasalita pa sana si Haring Sagittario, pero hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon ni Kabembol. Gamit ang matalas nitong tungkod na nagiging espada, ay walang kahirap-hirap niya itong pinugutan ng ulo. Pagbagsak sa lupa ng ulo ng hari ng mga kubot, ay siya namang paghagalpak ng tawa ng binatang si Crisanto. Grabe ka naman, Kabembol! Ginawa mo munang member ng Eraserhead bago mo pinatay. Maski ang antingerong ermitanyo ay hindi napigilan ang pagtawa. Halakhak nila ang namutawi sa paligid bago nila nilisan ang lugar. Halos magliwanag na rin ang paligid
nang makarating sila sa bahay. Parehong bagsak ang kanilang katawan dahil sa matinding pagod. Makalipas ang ilang araw, bumalik na sa normal ang pamumuhay ng lahat. Pero ang malaking pagbabago nila Crisanto ay wala nang napabalitang taong nilalapa at pinapatay ng mga aswang. Hindi naman makapaniwala ang mga residente sa inaakala nilang isang malaking milagrong nangyayari sa kanilang lugar. Maski ang mga matatandang tsismosa ay walang masagap na tsismis para masagot ang lahat ng kanilang katanungan sa isipan. Mas minabuti na lamang ilihim nila Crisanto at Kabembol ang buong kaganapan. Alam naman kasi nilang hindi sila paniniwalaan ng mga residente at baka sila pa ang maging sentro ng usapan ng mga marites. Madalas namang bisitahin ni Crisanto ang ermitanyong matanda na minsan nang nagligtas ng kanyang buhay. Hindi kasi niya ito pwedeng kalimutan dahil kung wala ang matanda ay paniguradong matagal na din siyang pinagpipiyastahan ng mga uod sa lupa. Madalas pa rin silang mag-ensayo ng sabay para madagdagan palalo ang kanilang mga karunungan sa pagkikipaglaban. Mas lalo namang lumalaki ang katawan ni Crisanto habang lumilipas ang panahon. Paano ba yung Crisanto? Mukhang tapos na ang iyong misyon. Mukhang wala nang aswang dito sa lugar natin. Ano sa tingin mo ang pwede nating gawin para magamit pa natin ang ating mga karunungan? Sandali munang nag-isip ang binata bago sumagot sa matanda. Dumayo tayo sa iba't ibang lugar na may mga namiminsalang mga aswang. Tumpak! Ang galing mong bata ka. Kung ganon, handa ka na ba sa magiging adventure natin? Handang-handa na po, Kabembol. Nangangati na din kasi ulit ang mga palad kong pumaslang ng mga aswang na masasama gamit ang mahiwagang latigo ng mga Hudyo. Ako, si Crisanto, na nangangakong ipagpapatuloy ko ang aking nasimulan na lipulin at puksain ang lahat ng mga aswang dito sa mundo bilang ang itinakda. Wakas,